Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa tungkol sa kalusugan ng bituka at tamang gawi sa pakdumi. Bilang isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa larangang ito, nais kong ibahagi sa inyo ang makaalamang maaring makpabago sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Lahat tayo ay dumudumi araw-araw sa buong buhay natin, ngunit bibihira sa atin ang may formal na natutunan kung paano ito gawin ng tama. At dahil sa mga maling nakasanayan na naipon sa paglipas ng maraming taon, napakaraming tao lalo, na ang malampas na sa edad na 50 ang hindi namamalayang mayroon na silang talamak na problema sa kanilang puwitan, nabubuhay sila ng hindi man lang nalalaman kung saan talaga nakmumula ang tunay na dahilan nito. Ngayong araw, may 3 malalaking bagay akong tatalakayin sa inyo. Una, ang pinakamapanganib na maling akala tungkol sa pakdumi na pinaniniwalaan na karamihan. Pangalawa, ang matila inosenteng gawi sa kalinisan na unti-unting sumisira sa inyong puwitan. At pangatlo, ang 5 partikular na pagkain na napatunayan ng makabagong siyensya na nakpapabuti sa panunaw. Tatalakayin ko ang pagkaing madalas nating balewalain dahil sa liit nito tradisyonal na pagkaing kinakain ng ganinuno natin na hindi na kailangan pang bigyan ng siyentipikong pangalan. At isang napakaliit na buto na kayang sumipsip ng tubig ay lumaki ng 10 beses kaysa sa orihinal nitong sukat kung nanonood kayo. Hanggang dito, mangyaring i-comment sa ibaba ang inyong edad o i-type ang salitang kalusugan. Sa gayon ay malalaman kung narito kayo at handang makinig. Binabasa ko ang bawat isa sa inyong makomento. Ngayon, magsimula na tayo. Ang pinakaunang gusto kong linawin ay ito. Ang layunin ng pakdumi ay hindi ang mailabas ang dumi ng pinakamabilis at pinakamarami hanggat maari. Kakaibang pakinggan, tama ba? Ngunit ito ang pinakapangunahing maling akala na pauli-uli. Kung nakikita sa karamihan ng pasyenteng pumupunta sa akin dahil sa problema sa puwitan, itinuturing nila ang pagdumi bilang isang labanan. Iniisip nilang kailangan nilang umayer, itulak at manalo. At ang mismong kaisipang iyon ning pakikipaglaban ang nagiging sanhi niya iba't ibang komplikasyon. Ano ba ang tunay na layunin ng malusok na pakdumi? Ito ay ang pumunta sa banyo kapag kailangan. Talagang katawan, umupo ng lubos na relax at hayaan ang katawan na gumawa. Ang kusa, hindi dapat pinipilit, hindi inubos ang lakas at hindi nakaupo ng tense sa loop ng 10 hanggang 20 minuto. Kung kailangan mong umupo sa banyo ng higit sa 15 minuto araw-araw, ito ay isang babala, hindi ito normal. Alam kong, marami sa inyo ang sanay na magdala ng cellphone sa banyo, magbasa ng balita, at ito ring itong oras ng pahinga. Ngunit ang toto, sa bawat minutong mas matagal, kayong nakaupo kaysa sa kinakailangan, nagbibigay kayo ng matinding pressure sa inyong puwitan kaya ang nga ugat, blood vessels, dun ay patuloy na lumalawik at humihina. Ipapaliwanag ko ito ng mas detalyado mamaya kapag pinausapan natin ang almoranas, ngunit ito ang isa sa pinakatahimik na sanhi ng talamak na almoranas. Kapag naging madalas ang problema sa constipation o pagtitibi, karamihan sa mga tao ay natural na naghahanap ng mabilis na solusyon. Prune juice, mga supplement na may aloe, o mga over-the-counter na stimulant laxatives o pampadumi na mabibili sa botika. Naintindihan ko, kapag masakit o hindi comfortable ang tiyan, gusto natin ng agarang lunas. Ngunit narito ang dapat ninyong maintindihan ng lubos. Ang stimulant laxatives ay nagtutulak sa bituka na mag-contract ng mas malakas kaysa sa normal upang mailabas ang dumi. Ang resulta, lalabas nga ang gumigunit sa anyong malabinaw na nagdudulot energy, pakiramdam na parang naktatay. At kahit parang simpleng bagay lang ang patatay, nagdadala ito energy maraming problema. Makakaranas ka ng matinding pag-ikot at sakit ng tiyan. At kahit tapos ka na, pakiramdam mo ay hindi pa rin ubos. Ang malabno at malakit na dumi ay naiwan sa loob ng rectum, kaya patuloy kang ire kahit ubos na talaga. At kung dati, nang sensitibo ang iyong puwitan, ang malabnaw na dumi na ito ay tatagas, palabas, na magiging sanhi ng pangangati, pagiging basa, at buong araw na hindi, pagiging komportable. Kung inom ka ng stimulant laxative at lalabas ang malabnaw na dumi na parang naktatay, senyales iyan na masyadong matapang ang dosis para sa iyong katawan. At kung matagal mong gagamitin ang ganitong urina, gamot, sa halip na gumaling ang constipation mo, maring tuluyang mawalan ng kakayahan ang iyong bituka na gumalaw ng kusa.
Ito ay isang katotohanan na dapat kong sabihin ng tapat sa inyo. Ang tamang solusyon ay hindi ang basta pagbili at pag-inom ng gamot sa sarili mong desisyon. Dapat kang mapatingin sa doktor at humingi ng reseta para sa gamot na mag-ayos ng kondisyon ng iyong dumi. Hindi gamot na magpapalabnaw ng sobra, kundi gamot na magpapalambot lamang ng tama sa tamang dosis na akma sa bawat tao upang magamit ng matagalan ng walang side effects. Ang pagkakaiba sa pagitan ng self-medication at tamang panggagamot ay kadalasang nagiging hangganan kung ikaw ba ay mananatiling malusog o magdadala ng komplikasyon sa mahabang panahon. Sa medisina, hindi lang namin tinatanong kung nakakadumi ba o hindi ang pasyente. Tinatanong din namin kung ano ang itsurang dumi. Kulay, lapot, hugis ang lahat ng ito ay may sinasabi tungkol sa kalusugan ng panunaw ng isang tao. At sa 35 taon kong panggagamot, napagtanto kong karamihan sa mga tao kahit pa ang mga naaakalang maluso ang kanilang kinakain ay gumagawa ng hindi perpektong dumi araw-araw nang hindi nila namamalayan. Alam kong lahat na masama kung masyadong matigas ang dumi. Kung mas matigas ang dumi kaysa sa kakayahang bumuka ng puwitan, maipit ito. Kailangan mong umire, kailangan mong piliting itula. At sa bawat pagira, ang pressure ay napupunta sa buong balakang, kaya tumataas ang panganib na mapunit ang anal mucosa, mas lumaki ang almoronas, at maaari pa itong makaapekto sa pelvic floor ng mga kakaedad na kababaihan. Sakit pagkatapos dumumi at maliwanag na pulang dugo sa tissue paper, ito ang mga pangunahing senyales kapag masyadong matigas ang dumi. Ngunit ang nakakagulat ay ang dumi na masyadong malapnaw o basa ay mapanganib din at marami ang hindi nakakaalam nito. Kapag malabnaw ang dumi, hindi bumubuka ng mayos ang puwitan, kaya ang dumi ay lumalabas sa masikip na butas at nagiging tila maliliit na piraso o hugis putet na patak-patak. Ang resulta, kahit tapos ka na pakiramdam mo may natitira pa, kaya ire ka ulit kahit wala na. Bukod pa, rito, ang malabnaw na dumi ay dumidikit sa balat sa paligid ng puwitan na nagdudulot nege patuloy na iritasyon, panggangati, pamamasa, at paghapde. Marami sa mga pasyente ko ang hindi makatulog ng ilang gabi dahil sa pangangati na ito. At isa itong napakasakit na karanasan na hindi may intindihan ng hindi pa nakakaranas. Kung gayon, ano ba ang perpektong dumi? Napakasimple ngang sagot. Malambot na parang hino na saging, may tamang hugis na madaling lumabas kahit hindi ka umire ng malakas. At pagkatapos dumumi, dapat ay may pakiramdam na ganap at presko na itong nailabas. Parang nailabas lahat at wala nang natira. Kung gimararating mo ang ganitong estado araw-araw, nakakasiguro akong giyang puwitan ay magiging mas malusog kaysa sa karamihan ng gamadaw sa paligid mo. Sa aking klinika, madalas akong makatakpo ng pasyenteng naaalala dahil naging mas matingkat, darker, ang kulay ng kanilang dumi. Ang unang ginagawa ko ay tinatanong kung ano eksakto ang kulay nito. Napakahalaga kasi ng pagkakaibang ito. Ang madilim na kayumanggi kaysa sa normal ay hindi dapat ikabahala. Ang dumi na may halong dugo mula sa ibabang bahagi ng bituka ay karaniwang kulay matingkad na pula, bright red. Ngunit ang dumi na may halong dugo mula sa itas na bahagi ng bituka, tulad ng sikmura o esophagus, ay ibang-iba. Kulay itim na, parang lata ng kape o may itim na toyo, at kadalasan ay napakabaho. Sa ganitong kaso, huwag mag-atubiling pumunta agad sa ospital. Kung ang dumi ay medyo berde o dilaw, madalas itong nangyayari sa malapnaw na dumi dahil sa bile abdo. Kung nangyari itong isa o dalawang beses at kusaring nawala, hindi dapat mag-alala. Ang pinaka-ideal na kulay ng dumi ay mula mapusyaw na dilaw hanggang katamtamang kayumanggi. Ito ay senyales na gumagana ng maayos ang iyong panunaw. Tandaan ninyo ito upang mabantayan hindi lang ang inyong kalusugan, kundi pati na rin ang sa inyong pamilya. Nais kong iguhit sa inyong isipan ang isang serye nga mangyayari. Kapag naging malapnaw ang dumi, malakas na mag-contract ang bituka para mabilis itong may labas. At dahil dito, lalo na sa umaga o pagkatapos kumain, magkakaroon ng bahagyang sakit ng tiyan. Pagkatapos dumumi, parang may naiwan pang malapnaw na dumi sa rectum, kaya ire. Kaulit dahil pakiramdam mo hindi pa tapos. Ang malapnaw na dumi ay didikit sa balat sa paligid ng puwitan at hindi madaling linisin, na magiging sanhi ng talamak na iritasyon. Kapag tumagal ang iritasyon, manggangati ito. Kapag nanggati, kakamutin mo at magkakaroon ng sugat.
At kapag ang balat sa paligid ng puwit ay patuloy na nasugatan at hindi nabigyan ng painga, sa uli ay magiging talamak na pamamaga, chronic inflammation, ito at magiging napakahirap ng gamutin. Ngunit hindi lang iyan, ang malapnaw na dumi ay lumilihang mapanganib na kapaligiran sa puwitan sa ibang paraan. Maari, itong maging sanhingang anal cryptitis, impeksyon sa anal gland. Ito ay isang uri ng acute infection na may kasamang matinding sakit at kadalasang nangangailangan nege operasyon. At ginagawa rin, nege malabnaw na dumi na mas madaling mamaga at magdugo ang almoranas kahit maliit pa lamang ito. Mula sa aking pananaw batay sa 35 taong panggagamot, ang pinakamalaking pinsala sa puwitan ay hindi ang matigas na dumi tulad ng iniisip ng marami. Sa halip, ito ay ang malabnaw na dumi. Ito ang katotohanang gusto kong itanim ninyo sa inyong isipan ngayong araw. Madalas akong makarinig sa mga tao, lalo na sa mga middle-aged na kalalakihan, na nagbibiro ngunit seryoso din na kapag nakainom. Sila ang ala, napapadali ang pagdumi nila kinabukasan. At nga, kung tutusin, hindi naman ito ganap na mali. Ang alak ay nairita ang bituka habang nakdudulot din ang dehidrasyon. Ang resulta ang unang dumi pagkatapos uminom ang hen. Alak ay matigas dahil nabawasan ng tubig ang katawan, ngunit pagkatapos nito, ang alak ay labis na nakakairita sa bituka, dagdag pa ang mga maanghang at mamantikang pulutan tulad ng sisi o lechon kawali kaya muling nagiging malabnaw ang dumi. Dito nagkakamali ang marami. Ang mga taong may constipation ay nakikitang lumalabas ang naipon nilang dumi matapos uminom alak at nag-akalang maayos. Silang nakakadumi. Ngunit ang toto sa proseso ng pagtulak sa unang matikas na dumi, maring nakakaroon na malilit na sukat ang anal mucosa. At ang susunod na malabnaw na dumi ay hindi nag-iwan ng malinis at preskong pakiramdam kahit ilang beses ka pang bumalik sa banyo. Ang paggamit ng alak bilang paraan upang gamutin ang constipation ay isang malinaw na pagkakamali. At ang kapalit ng pagkakamaling ito ay unti-unting naipon sa paglipas ng mataon. Kung gayon, paano ba nabubuo ang magandang dumi? Malinaw ang siyentipikong sagot, dietary, fiber o hibla. Ngunit hindi lahat ng fiber ay pareho. At kung paano mo ito kinakain ay mahalaga rin. Hindi natutunaw ang dietary fiber sa katawan natin. Naiwan ito sa bituka, humihigop ng tubig, lumalaki, at nagiging bultong ang dumi. At ang bultong iyon, mismo ang susi upang gumalaw ang bituka. Kung sapat ang fiber, natural na, nagiging aktibo ang paggalaw bituka. Ang dumi ay nagiging katamtaman ang lambot, may sapat na dami, itinutulak palabas, at madaling nailalabas. Hindi mo kailangang pilitin at hindi mo kailangang umire ng sobra. Sa kabilang banda, kung madalas kang kumain ng puting kanin, pandesal at pancit na pawanga, refined carbohydrates, halos lahat ito ay naabsorb at walang natitirang bulto. Para makabuo ng dumi, ang resulta, ang dumi ay nagiging matigas, konti, at mahirap ilabas. Ito ang dahilan kung bakit ang isang taong puro puting kanin lang ang kinakain. Sa loob nga isang linggo ay maring isang beses lang makadumi. Ngunit dapat ko ring linawin ito. Hindi ibig sabihin na kapag nakdagdag ka ng maraming fiber ay automatikong mas mabuti ito. Ang labis na dietary fiber, lalo na ang insoluble fiber ay maring maging sanhi ng pagkababag, gas, at hindi komportableng pakiramdam sa tiyan, lalo na sa mga nakatatanda na mas sensitibo ang panunaw. Ang susi ay balanse. At ang ilang partikular na pagkain na tatalakayin ko sa susunod na bahagi ay makapagbibigay ng kinakailangang uri ng fiber ng walang ganyang side effects. Bago ko banggitin ang mga pagkain nakakatulong, gusto ko munang tukuyin ang mga bagay na bawat araw ninyong kinakain ng hindi niyo namamalayang ginagawa nitong malapnaw ang inyong dumi. Ang pinakauna rito ay ang mga dairy products. Gatas, butter, cream, at kape na may gatas. Ang dahilan, habang tumatanda tayo, paunti ng paunti ang nililikhang enzyme ng ating katawan na nagbe-breakdown sa asukal lactose, gatas, at minsan ay halos wala na talaga. Ang asukal na ito dahil hindi natutunaw ay naiwan sa bituka, humihigop ng tubig, at ginagawang malabnaw ang dumi. Ang paraan ng pagganap nito ay halos kapareho ng mga osmotic laxatives na inirereseta sa ospital. Sa totoo lang, ang patuloy na painom ng gatas na hindi kayang tunawin ng iyong katawan ay katulad din ng pag-inom mo ng laxative. Araw-araw, pangalawa ay ang harina. Ang mapakain gawa sa harina gaya ng pandesal, pansit, spaghetti,
at cookies ay halos ganap na natutunaw at halos walang iniwan na makabuluhang fiber. Kasabay nito, ang ilang tao ay sensitibo sa gluten na nasa harina at nairita ang kanilang bituka. Pangatlo ay ang maanghang at mamantikang pagkain. Ang mapakain ito, tulad ng nabanggit kong Bichol Express o lechon kawali, ay malakas na nakakairita sa bituka, lalo na kung kakainin ng 10 oras ng gabi bago matulog. At may pangapat na hindi inaasahang hindi alam ng marami. Ang sorbitol at xylitol. Ang artificial na pampatamis na ito ay madalas makita sa mga sugar-free candies, low-calorie drinks, at chewing gum. Ang mga sangkap na ito ay hindi na-absorb ngang katawan at naiwan sa bituka, humihigop ngang tubig, tulad ng prinsipyo ng laxative at nagpapalabnaw ng dumi. Ito din ang dahilan kung bakit nakakatulong ang prune juice sa pagdumi, hindi dahil sa fiber. Dahil kapag ginawang juice, halos lahat ng fiber ay naalis na. Ang tunay na dahilan ay dahil ang prunes ay nagtataglay napakaraming natural na sorbitol. Kapag nalaman mo ang katotohanan ito, hindi ka na matataka kung bakit sa painom lang ilang baso nga prune juice ay mabilis na humihilap at sumasakit ang iyong tiyan. Arara, karamihan sa atin ay gumagamit ng tissue paper sa banyo ng walang alinlangan. Ngunit may nais akong sabihin sa inyo, kahit mukhang maputi at malinis ang tissue paper, ang totoo ay maraming pampaputi at kemikal ang ginagamit upang maging maputi at malambot ito. Para sa mga may sensitibong balat sa paligid ng puwitan, ang nga kemikal na ito at hindi lang ang mismong pagpupunas ang nagiging sanhi ng contact dermatitis at talamak na pangangating ang puwit. Ito ay isang katotohanang napakaramisam nga pasyente ko ang huli na nilang nalalaman matapos madiagnose. At may isa pang mas karaniwang pagkakamali, ang pagpupunas ng napakalakas. Marami na akong nakitang pasyente na namumutla ang balat sa puwitan at may napakaraming maliliit na kalmot. Kapag tinanong ko kung bakit, sasabihin nila na dahil pakiramdam nila hindi malinis ang pagkakapunas sa dumi, kaya ugali na nilang punasan ito ng napakalakas at paulit-ulit. Ang vicious cycle o masamang siklong ito ay mas malupit kaysa sa iniisip ninyo. Ang malapnaw na dumi ay hindi madaling mapunasan, kaya mas malakas at mas mariin ang inyong pakpunas, kaya nasisira ang balat at pagkatapos ay mangangati, kakamutin mo, lalong masisira at sa huli ay mas lalala ang pangangati. Kung gayon, ano ba ang tamang paraan ng kalinisan? Simple lang, ang pahuhugas ng tubig ang pinakamabuti. Kung may bidet sa bahay o ang nakasanayan nating mga Pilipino na tabod balde na may malinis na tubig, iyan ang pinaka-ideal na solution. Hugasan ng malinis na tubig at marahang dampian ng tissue paper para matuyo, sapat na iyon. Gamitin ang tissue paper sa pinaka-counting paraan at huwa na huwa kuskusin ng malakas. Kung kahit anong punas mo ay pakiramdam mo, hindi pa rin malinis, hindi ibig sabihin nito na kailangan mo pang punasan ng punasan. Ibig sabihin nito ay masyadong malapnaw ang iyong dumi at iyon ang tunay na problemang kailangan mong solusyonan. Hindi ganun kasimple ang sagot. Ang wet wipes ay medyo mas madaling ipunas kaysa sa tuyong tissue. Ngunit ang wet wipes ay may napakaraming preservatives. Kung tutuyuin mo ang isang piraso ng wet wipes at hihipuin mo, mararamdaman mong plastic pala ito na parang lambat. Mas magaspang ito kaysa noong basa pa para sa ilang tao. Ang preservative sa wet wipes ang lalong nagpapalala ng iritasyon. Sa iba naman, ang tissue paper ang problema. Walang iisang perpektong sagot. Kailangan ninyong suriin kung ano ang mas akma sa inyong katawan. Ngunit may mas mahalagang dapat tandaan, ang wet wipes ay plastic. Huwa na huwa itong ay flush sa inodoro. Dapat ninyo itong itapon sa basurahan. At kailangan ninyong magpunas mula sa harap patungo sa likod, front to back. Lalo na sa mga kababaihan, isa itong ginintuang patakaran na hindi dapat kalimutan. Dahil makalapit ang ari at puwitan kung pabaliktad ang pagpunas back to front. Ang nga bakterya mula sa dumi ay maaring mapunta sa harap at magdulot ng impeksyon sa ihi, urinary tract infection o UTI. Napakadalas nitong mangyari, ngunit madaling maiwasan kung alam ninyo ang tamang paraan. Ang paksang ito ay kinokonsidera ng marami, ngunit nahihiyang itanong, may nag-aalala na ang pagkakaroon ng maraming buho sa puwitan ay nakakaapekto sa kalinisan. Ang totoo, ngunit kahit sa taong maraming buho sa katawan, ang mismong paligid ng puwitan ay hindi sapat ang buho upang maging isang malaking problema. Basta't maganda at maayos ang hugis sa iyong dumi,
Kung maayos ang dumi, hindi gaanong dumidikit at madali itong linisin bilang bahagi ng iyong araw-araw na kalinisan. Nakakaproblema lang kapag malabnaw ang dumi. Sa kasong iyon, kung sasabay sa maraming buhok, mamamasa ang bahaging iyon at mas mahirap linisin. Kung masyado nang hindi comfortable, iyon lang ang oras na dapat mong ay konsidera ang pag-ayos o pagupit ng buhok doon. Sa pagdinig pa, lang sa salitang almoranas ay marami na ang natatakot. Ngunit sa katotohanan, sa aspeto ng anatomiya, ang almoranas, hemorrhoids, ay isang sapot ng ugat, vascular cushion. Nataglay na natin simula ng ipanganak tayo. Ito ay nagsisilbing natural na unan sa puwitan upang makatulong sa pagkontrol ng proseso na pagdumi. Nagsisimula ang problema kapag labis itong nakakamit, namimadya, at hindi na bumabalik sa normal na sukat. Isipin ang sapot na iyon bilang isang maliit na lobo. Sa simula, ang lobo ay pata at malambot. Kapag madalas ginamit, lumolobo ito. Kapag nakpahinga, bumabalik sa dati. Ngunit kapag masyadong madalas at masyadong matagal na ginamit, ang lobo ay mananatiling malaki at hindi naliliit ng tuluyan. Sa pagdaan nga taon, lalong lumalaki ang lobo, mas maraming bahagi ang lumalabas at nagdudulot ni pagdurugo, sakit, at pakiramdam na may nakalawit pagkatapos umihi o dumumi. Ang gusto kong idiin ay, hindi lahat ng almoranas ay kailangan ng operasyon. Sa napakaraming kaso, lalo na sa mga unang yugto, sapat na ang pagsasayos ng gawi sa pagdumi para makontrol ito. Kung bubuti ang estado ng dumi, hindi mo na kailangang umire ng malakas. At kung mababawasan ang oras mo sa paupo sa banyo ng 3 minuto o mas mababa, ang maliit na almoranas ay kusang lilit at mawawala ang mga sintomas ng hindi nangangailangan ng anumang operasyon. Sa kabilang banda, ang taong nakaupo ngang 10 hanggang 20 minuto araw-araw na may masamang dumi ay gumagamit ng kanilang puwitan ang 10 hanggang 20 beses na mas matindi kaysa sa taong natatapos dumumi ngang 1 hanggang 2 minuto. Ang naipong pagkasirang iyon sa loob ng mga taon at dekada ang humahantong sa malalang almoranas na hindi na maiwasan ang operation. Ito ang isa sa pinakamadalas kong makita at pinakanakalulungkot na kaso. Ang pasyente ay pupunta sa klinika at sasabihin kahit anong punas niya. Pagkatapos dumumi ay hindi malinis at hindi comfortable at igigit na ang dahilan ay ang almoranas. Iyon bang nakalawit na balat? Kaya gusto nila NG operasyon sa almoranas. Ngunit kapag tinanong ko ang estado ng kanilang dumi, karamihan ay sasagot na masyadong malabnaw ang dumi nila. At kapag tinanong ko ulit, nung medyo matigas ang dumi mo, mas malinis ba itong napupunasan? Ang sagot nila ay palaging ito ang pinakamalinaw na patunay na ang problema ay wala sa almoranas, kundi nasa dumi. Ang almoranas ay naroon pa rin. Ang balat ay naroon pa rin. Ngunit kapag mayos ang hugis ng dumi, malinis itong napupunasan. At kapag malabnaw ang dumi kahit anong hiwao, tanggal pa ang gawin mo sa almoranas, hindi pa rin iyon malinis na mapupunasan. Sa ganitong kaso, walang mareresolba ang operasyon ng almoranas. Pagkatapos, nege operasyon, patuloy pa rin, mararanasan nege pasyente ang kaparehong. Problema gagastos lang sila at makakaranas NG panibagong sakit. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi ito ay hindi para mag-atubili kayong magpa-opera kung kailangan talaga. Sa halip, bago kayo maisip ngang operasyon, gusto kong maintindihan ninyong dapat muna ninyong suriin ang inyong gawisa, pagkain at ayusin ang kalidad ng inyong dumi. Iyon ang una at pinakamahalagang hakbang. Gusto kong maglanige espesyal na bahagi para sa problemang ito. Dahil alam kong marami sa mga nanonood ng videong ito ngayon ang nagtitiis ng mag-isa at walang mapagsabihan tungkol dito. Ang pangangati ng puwit pruritus. Ani ay mukhang maliit na sintomas lang sa una. Ngunit kapag naging talama ito, kaya nitong sirain ang kalidad ng inyong buhay sa paraang hindi maisip ng ibang tao. Sinabi sa akin ng aking pasyente, sa gabi sobrang kati kaya hindi ako makatulog. Kahit sa mapatitipon ng pamilya, hindi ako makaupo ng matagal dahil sa sobrang kati. Walang nakakaintindi sa pinagdadaanan nila kaya humahantong ito sa pagkabalisa, anxiety, at banayad na depresyon. Hindi nila ito masabi kahit kanino. Dahil ang bahaging itong katawan ay napakapribado at mahirap pag-usapan. At ang pinakanakalulungkot, sa napakaraming kaso, ang sanhi nito ay kayang-kayang gamutin.
Karaniwang may dalawang sanhi na nagsasabay. Una, ay ang patuloy na iritasyon dahil sa malabnaw na dumi. At ang ikalawa, ay ang napakaraming malilit na sugat dahil sa ugaling pagpupunas ng napakalakas. Kapag patuloy na nasisira ang balat at walang pahinga, papasok ito sa estado ng talamak na pamamaga, chronic inflammation, at hindi matatapos ang panggangati. At ang pangangati ay makatutulak sa iyo na mahkamot, at ang pagkamot ay makatudulot ng mas matinding pagkasira. Ang masamang siklong ito, kung hindi mapipigilan ng tama, ay tatagal ng maraming buwan o taon. Kung kayo o ang sinuman sa inyong pamilya ay nakakaranas nito, nais kong malaman ninyo. Hindi ito dapat ikahiya, at hindi ninyo ito dapat tiisin ng mag-isa. Magpatingin sa isang espesyalista. Ang tamang panggagamot na magsisimula sa pagsasayos ng dumi at pagbabago ng gawi sa kalinisan ay makakagawa ng malaking pagbabago. Minsan, sa loob lamang ng ilang linggo ay makikita na ang malaking resulta. At ngayon, ang sandaling hinihintay ninyo, matapos na iting pag-usapan ang lahat, ng pagkakamali, sanhi at masamang siklo, oras na para ibigay ang mga tiyak na solusyon. Ito ay 5 pagkain. Madaling hanapin, madaling gamitin, at napatunayan ng siyensya. Ang unang pagkain ay oatmeal. Ang oatmeal ay hindi kakaibang pagkain. Matagal na itong bahagi ng kusina ng tahanang Pilipino. Ngunit ang katotohanan ang oatmeal ay may natatanging dietary fiber na tinatawag na beta-glucan na siyang dahilan kung bakit ibang-iba ang oatmeal sa karaniwang butil ay hindi alam ngang marami. Ang beta-glucan ay isang soluble fiber. Pagdating nito sa bituka, humihigop ito ngang tubig, nagiging malambot na malagal ang anyo at binabalot ang iba pang pagkain sa loob ng bituka. Ang gel na ito ay nakpapabagal ng kaunti sa paggalaw ng pagkain para mas maabsorb bituka ang mga nutrition at kasabay nito, pinapanatili nitong malambot at sapat ang bulto ng dumi para madali itong mailabas. Sa mga pag-aral tungkol sa panunaw sa Amerika, UK, at Australia, napatunayan na ang beta-glucan ng oatmeal ay nagpapabuti sa paggalaw ng bituka at malinaw na nakakabawas sa constipation ng mga nakatatanda. Ang pinakasimpleng paraan ay ang pagpapakulo at pagkain nito bilang lugaw o champorado na walang gaanong asukal tuwing umaga. Kung gagamit kang plant-based milk sa halip na cow's milk, maiwasan mo ang issue sa lactose. Maari din itong ihalo sa fruit smoothies. Ngunit may dapat pakaingatan. Huwag kumain ng napakaraming oatmeal ng minsanan. Para sa mga nakatatanda, magsimula sa mali na bahagi para makapa-adjust ang bituka at anti-anting damihan para maiwasan ang panimulang pakabagbeg ng tiyan at kabag. Gayon din kapag kumakain ng oatmeal, dapat uminom ng maraming tubig. Dahil ang beta-glucan ay pinakamabisang gumagana kapag may tubig. Ang oatmeal ay napakasustansyang pagkain sa pangkalahatan. Bukod sa kalusugan ng bituka, nakakatulong din ito sa pag-control ng blood sugar at cholesterol na napakahalaga para sa mga lampas. Edad 50, subukang kumain ng isang mangkok ng oatmeal tuwing umaga ng 3 hanggang 4 na linggo. Tiyak na makakaramdam kayo ng malinaw na pagbabago. Ang pangalawang pagkain ay kamote. Ang kamote ay isang pamilyar na pagkain para sa ating mga Pilipino. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ang kamote ay matalik na kaibigan sa ating hapagkainan. Ngunit ang katotohanan ito ay isa sa pinaka-epektibong pagkain para mapabuti ang panunaw at ang siyentipikong dahilan sa likod nito ay hindi ganong alam. Ang kamote ay nagtataglay ng kapwa soluble at insoluble fiber na nagpapalaki sa bulto ng dumi at nag-stimulate sa paggalaw ng bituka. Ngunit, ang mas kavili-vili ay ang taglay nitong resistant starch. Ang resistant starch ay hindi natutunaw sa small intestine. Dumidiretso ito sa large intestine at nagsisilbing pagkain ng mga good bacteria. Kapag dumami ang good bacteria, nagiging malusog ang kapaligiran ng bituka at sumusunod na rin ang natural na magandang paggalaw nito. Ito ay hindi lang panandaliang epekto, isa itong pangmatagalang pamumuhunan para sa kalusugan ng iyong panunaw. Ang pinakamagandang paraan ng pagluto ay ang paglalaga boiling. O pabake, kung maari, kainin ito kasama ang balat para masulit ang fiber. Nito, may nam itong ipalit sa kanin sa isang meal sa isang araw. Ang dapat iwasan ay ang pagpiprito ng kamot tulad ng kamot Q na puno ng mantika at asukal o ang paglalagay ng butter. Ang butter
tulad ng nabanggit ko sa dairy products, ay maaring mapalapnaw ng dumi at binabawasan ng asukal ang nutrisyon ng kamote. Ang simpleng nilagang kamote na paboritong merienda sa Hapon. Iyon ay napaka-ideal na pagkain para sa mga nakatatanda. Para sa mga pasyenteng hirap sa talamak na constipation, ang kamote ang una kong inirekomenda. Epektibo, pamilyar, madaling lutuin at swak na swak sa panlasang nga nakatatandang Pilipino. Ang pangatlong pagkain ay chia seeds. Maaring hindi ito pamilyar sa mga mas nakakatanda sa atin. Ngunit ngayon ay madali na itong mabili sa anumang malaking supermarket. Maliit lang ang chia seed, ngunit napakalakingang. Nagagawa nito para sa kalusugan ng bituka. Kapag binabat sa tubig ang chia seeds, sa loob ng 15 minuto, sisip-sipin nito ang tubig hanggang 10 beses ng original. Nitong laki at makakaroon paranggil sa paligid nito, kapag libu-libong. Butong ito ang pumasok sa bituka. Lilikha ito ngang madulas na kapaligiran. Kaya, ang dumi ay mas malambot, mas magaan, at mas madaling dumaloy, at mababawasan ang pangangailangang umire. Bukod dito, ang chia seeds ay mayaman din sa omega-3 fatty acids. Ang malusog na taba na ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng pamamaga, inflammation sa loob ng bituka at sa buong katawan. Ngunit dapat kong idiin ito ng mabuti. Epektibo. Lamang ang chia seeds kung inom ka ng maraming tubig. Kung kakain ka ng chia seeds ng walang sapat na tubig, imbes na maging malambot na gel, magiging matigas na bukol ito sa bituka at maaring makbara. Kabaliktaran ito sa original nating layunin. Kaya malinaw ang panuntunan. Pagkatapos kumain ng chia seeds, kailangan mong uminom ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 baso ng tubig sa loob ng 1 oras. Ang pinakakaraniwang paraan ay ibabad ang chia seeds sa tubig magdamag. Pagsapit ng umaga, magiging parang malambot na jelly na ito at madali nang inumin. Maari din itong ihalo sa unsweetened yogurt o ibudbod sa ibabaw ng lugaw. Para sa mga nakatatanda na hindi na kayang kumain ng marami, ang chia seeds ay isang magandang paraan para madagdagan ang fiber ng hindi na kailangan kumain ng marami pang pagkain. Kaunti lang, pero malinaw ang epekto. Ang ika-4 na pagkain ay kiwi. Ang prutas na ito ay gusto kong bigyan ng pansin. Dahil madalas ay kasama lang ito sa karaniwang listahan ng prutas, ngunit ang paraan nito ngang patulong sa panunaw ay napaka-espesyal at naiba sa lahat. Ang kiwi ay may natatanging enzyme na tinatawag na actinidin. Ang enzyme na ito ay may kakayahang magtunaw ng protina at ang mas mahalaga, pinapabilis nito ang paglabas ng laman ng sikmura, stomach emptying. Kapag mas mabilis na bakante ang sikmura, mas mabilis bababa ang pagkain sa bituka. Mas maagang masisimulan ang paggalaw ng bituka at natural na bibilis ang buong proseso ng panunaw. Bukod pa riyan, ang kiwi ay may pectin na katulad ng beta-glucan ay isang soluble fiber na bumubuangel upang palambutin ang dumi at padalian ang paglabas nito. Kapansin-pansin na sa mga clinical trials sa mga bansang aktibo sa pag-aral ng kiwi, tulad ng New Zealand at Japan, ang mga nakatatanda na may talamak na constipation ay pinakain ng 2 kiwi araw-araw sa loob ng 4 na linggo. Ang resulta, malinaw na tumaas ang dalas ng kanilang pagdumi at naging mas malambot ang kanilang dumi ng halos walang nakikitang side effects. Ang pinaka-epektibong paraan ay kainin ang 2 kiwi sa umaga bago kumain, empty stomach. Huwag ninyong gawing juice. Kapag kinawang juice, mawawala halos lahat ng fiber at ang matitira na lang ay asukal at ilang bitamina. Para sa mga may sensitibong tiyan, mas mainam na kainin ito pagkatapos ang magaan na almusal kaysa sa walang laman ang tiyan. Masarap, madaling kainin, at mayaman sa vitamin C ang kiwi kaya. Napakaganda nito para sa mga nakatatandang gusto natural na paraan upang mapabuti ang panunaw ng hindi umaasa sa gamot. At panghuli, mayroon tayong mga pagkain na daan-daang taon ng kasama nga Pilipino, ang buro at atsara. Bagaman hindi pa alam nga ating mga ninuno ang konsepto ng probiotics o good microbiome, ginawa nila ang mga tradisyonal na fermented foods na ito mula sa mahabang karanasan at karunungang naipasa sa mga henerasyon. Ngayon, kinukumpirma ng makabagong siyensya kung ano ang matagal nang ginagawa ng ating mga ninuno. Ang atsara binurong papaya at buro, fermented rice with fish, shrimp ay natural na nagfa-ferment sa pamamagitan ng lactic acid, bacteria. Ang bacteria na ito ay katulad ng mga good bacteria sa loob ng ating malusog na bituka. Kapag kumakain ka ng atsara o buro,
parang direktang. Nagpapapasok ka ngang libu-libong good bacteria sa iyong bituka. Tinutulungan ng mga bakterya na ito na mas mayos na tunawin ng pagkain, kinakalaban nila ang bad bacteria, pinapanatili ang tamang acidity ng bituka, at naglalabas sila ng mga substance na nakpapasigla sa paggalaw ng bituka. Nakikipaugnayan pa nga sila sa nervous system ng bituka, isang bagay na patuloy na pinaaralan ng siyentipiko hanggang ngayon. Ngunit may dapat din akong linawin dito. Ang binibiling fermented food sa palengke, lalo na yung maramihang gawa sa pabrika, ay kadalasang may mas kaunting buhay na good bacteria kumpara sa mga ginagawa ng tradisyonal sa bahay. Ang temperatura ng imbakan, tagal ng fermentation at paraan ng paggawa ay nakakapekto sa dami na buhay na bakterya. Kung maaari, humawa ng sariling atsara o buro sa bahay o bumili sa mga gumagawa nito ng tradisyonal o homemade. Ang pinaka-ideal na paraan ay ang patuloy na pagkain ng kaunti nito. Sa bawat meal, hindi kailangang marami, ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Consistent, ang pagkain ng kanin at sinigang o paksiw na may kaunting atsara o buro araw-araw ay makakagawa ng malinaw na pagbabago sa kalusugan ng iyong bituka kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang linggo. Hindi na, ito bagong kuwento. Matagal na itong sikreto ng ating manginuno at kinukumpirma lang ng makabagong siyensya ang katotohanan iyon. Bago ako magtapos, nais kong pag-usapan ang isang bagay na binabalewala na maraming ngunit napakahalaga sa ating kalusugan. Ang tagal ng oras na inilalaan sa pagdumi. Marami ang nagakala ng matagal na pagupo sa banyo ay parte lang ng kanilang pangangatawan o tanggap na lang nila na normal ito kapag tumatanda. Ngunit mula sa aking mahabang karanasan sa panggagamot, masasabi ko ng buong linaw, kapag masyadong matagal ang iyong pagdumi, malaki ang posibilidad na nakpapadala na ang katawan mo ng senyales na may mali. Alam ba ninyo? Basta sa pisyolohiya, ang pagdumi ay dapat na mas mabilis kaysa sa pag-ihi. Ang ihi ay dumadaan sa napakaliit na daanan, habang ang dumi ay dumadaan sa mas malawak na daanan. Ngunit sa realidad, marami ang mas matagaw gumamit enigay oras sa pagdumi kaysa sa pag-ihi. Ang katotohanan ito ay senyales na lumalayo na tayo sa normal na estado. Ang ideal na oras ng pagdumi ay 3 hanggang 5 minuto lamang. Kapag maganda ang estado ng dumi, natural ang paggalaw ng bituka, at maganda ang koordinasyon ng rectum at anus, ang pagdumi ay hindi inaabot ng matagal. Hindi mo kailangang umire ng malakas, hindi mo kailangang paulit-ulit na subukan, at presko ang pakiramdam pagkatapos. Ngunit kung palagi kang nakaupo sa banyo ng higit sa 15 minuto, ito ay isang malinaw na babala. At kung umabot pang 30 minuto, hindi na ito dapat balewalain. Lalo na kung naubos mo ang 1 o 2 oras ng iyong araw sa banyo, hindi na lang ito simpleng issue ng masamang habit kundi isa na itong problema sa kalusugan na sumisira sa kalidad iyong buhay. At ang problemang ito ay hindi dapat ikahiya, kundi isang bagay na dapat hingan ng tulong medikal. Madalas, akong makatakpo ng ganitong pasyente sa klinika. Nakaupo sila ng matagal para makadumi, namumula ang mukha sa pag-ira, tapos kapag lumabas ay parang hindi pa rin tapos, kaya babalik ulit sa loop. Dahil araw-araw itong nangyayari, nasisira ang ritmo ng kanilang araw. May mga takot ng lumabas ng bahay, iniwasan ang pagbabakasyon at may mga nasisira pa ang oras sa pamilya sa umaga. Dahil sa problema sa banyo, ngunit ang matao sa paligid nila ay madalas itong balewalain. Para sa mismong nakakaranas nito, hinding-hindi ito simpleng bagay. Kung ang unang bahagi nga, iyong araw ay punong sakit at inis, tiyak na magiging mabigat ang buong araw mo. Alam kong marami sa inyo ang napunta na sa iba't-ibang ospital, sumubok ng iba't ibang gamot, uminom ng fiber at probiotics, at nag-try pa ng mga herbal gamot. Ngunit dahil walang malinaw na pagbabago, napagod na kayo at sa huli ay sumuko na. Kaya gusto kong maging tapat sa inyo. Hindi ganun karami ang mga klinika na tumitingin ng malaliman sa functional o gumaganang aspeto ng pagdumi. Karamihan sa mga colorectal o anal clinics ay nakafocus lang sa pagtitistis na may strukturelle problema tulad na almoranas, fistula o anal fissures. Siyempre mahalaga rin iyon, ngunit hindi marami ang sumusuri sa mismong function ng pagdumi, ang kalidad ng dumi, paggalaw ng bituka, gawi sa pagdumi,
sobrang pag-ire at ang koordinasyon ng rectum at puwitan. Kaya naman para sa mga matagal nang hindi gumagaling, napakahalagang makahanap ng espesyalistang tunay na naiintindihan at tinatalakay ang problemang ito. Huwag kayong sumuko. Dahil hindi gumana nun, hindi ibig sabihin na hindi nagagaling ngayon. Sa pamamagitan ng tamang diskarte, magkakaroon ng malaking pagbabago kaysa sa inaasahan ninyo. Kakatapos lang nating talakayin ang mga bagay na madalas nahihiyang pausapan ng marami. Mga maling akala tungkol sa pagdumi, manggagawi na matagal nang pinaniniwala ang tama kahit nakakasama sa katawan. At tinalakay din natin ang mga pagkain at pamumuhay na maaring makapagbago ng kalidad ng inyong pang-araw-araw na buhay. Ang pinakamahalagang punto rito ay hindi komplikado. Hindi lang operasyon ang sagot at hindi rin mamahaling gamot ang solusyon. Sa halip, ang kaunting paunawa at maliliit na pagbabago ang lilihan ng malaking epekto. Ang hindi pa pipigil ng dumi ng matagal, hindi pa upo sa banyo ng sobrang tagal, hindi pa ira ng sobra, pagkain ng tamang fiber at tubig, at ang hindi pagkahiya sa paobserbangang pagbabago sa inyong katawan. Ang pangunahing bagay na ito ang magpapabago sa inyong kalusugan. At bago ako matapos, nais ko ring sabihin ito. Ang kalusugan ay hindi dapat pinapansin lang kapag malala na ang sakit. Hindi rin tayo dapat magsisi kapag sira na ang ating katawan. Ang kalusugan ay resulta ng ating mga gawi araw-araw. Ang pagkain, ng isang mangkok ng oatmeal sa umaga, ang pagkain ng isang nilagang kamote sa hapon, ang madalas na pag-inom ng tubig, ang pag-iwan ng cellphone bago magbanyo. At hindi pa tambay sa loop nito, ang hindi pa punas ng malakas sa puwitan ang matila maliliit na desisyong ito ay naipon at magpapabago sa kinabukasan ng inyong katawan. At ang pagbabagong iyon ay hindi lang para sa iyo. Kapag malusok ka, may jiging panatag din ang pamilyang nagmamahal sa iyo at may jiging mas masaya ang inyong oras na makakasama. Kung nakatulong man lang ng kaunti ang videong ito ngayong araw, mangyaring, i-click ang like at share button. Pakiusap, ibahagi ninyo ito sa inyong mga anak, kapatid, kaibigan, at sa mataong sa tingin ninyo ay naktitiis mag-isa sa kanilang problema. Ang isang pag-share ninyo ay maaring maging simula upang matapos ang matagal na nilang pinagdadaanan. At huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Patuloy akong magbabahagi ng mga kwento tungkol sa kalusugan na tunay na makakatulong at madaling i-apply sa inyong pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa paglalaan ng inyong mahalagang oras kasama ko ngayong araw. Nawa ipalaging maging malusok kayo at ang inyong buong pamilya. Magkaroon ng mayos na panunaw, mahimbing na tulog, at mas magaan na pakiramdam araw-araw.